Mas lumalaki pa ngayon ang posibilidad na maging isang bagyo ang low pressure area na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero bago pa yan lumapit sa bansa, may dalawang weather system na ang nagpapaulan. Ang update sa mga yan alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist John Manalo. Magandang hapon, Ma'am Naomi, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang ating ulat panahon. Sa kasalukuyan ay meron tayong LPA o low pressure area na minomonitor at pumasok na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na oras at araw ay mas lalapit pa ito sa ating kalupaan at meron tayong nakikita na dalawang senaryo patungkol dito sa LPA. Yung una ay posible ito na maging isang bagyo na tatawagin natin isang bago siya lumapit sa kalupaan natin sa Luzon. At yung pangalawa naman na senaryo ay magkukross na o dadaan na ito sa Luzon, and then paglagpas niya, pagdating niya dito sa West Philippine Sea ay dun pa lang siya magde-develop. Pinakamalapit ito sa ating kalupaan sa Friday. At sa kasalukuyan naman, ang nakaka-apekto sa atin ay yung ITCC at yung easterlies. Itong ITCC, ito yung salubungan ng hangin na from Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. At ito, kapag nagsasalubong kasi yun, nagkakaroon tayo ng formation ng clouds at yun naman yung nagpapaulan. Pero itong ITCC ay nakafocus lang dito sa Palawan, kaya magiging maulap yung ating weather sa Palawan at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Itong easterlies naman o yung mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean, ito naman yung nakaka-apekto dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Ibig sabihin, yung mga binanggit natin na lugar ay mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dahil magiging maulap ang ating kalangitan. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging maaliwalas yung ating kalangitan at mababa yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa mga susunod na araw ay posible na maging maulap din at mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan natin. Kasama dyan yung Calabarzon at yung Mimaropa, lalo na by Friday sa papalapit pa na pag-approach nitong low pressure area na binabantayan natin. By the way, itong low pressure area kasi ay dahil low pressure area pa lang siya, yung sentro o yung lokasyon nito ay medyo may tinatawag tayo na uncertainty. Ibig sabihin, mataas pa yung posibilidad na magbago yung ating forecast patungkol dito sa LPA. Pero gusto pa rin natin na paghandain yung ating mga kababayan dahil kahit LPA man siya, o mas mapaaga man yung development niya na maging si Bagyong Isang, ay yung mga dadali niya na pag-ulan ay nandoon. Ibig sabihin, gusto natin na paghandain yung ating mga kababayan sa paglapit nitong LPA na to dahil yung mga associated na rainfall na dala nitong bagyo ay pwedeng makaapekto sa ating mga kababayan lalo na sa malaking bahagi ng Luzon. At ito naman po yung ating update patungkol sa ating mga minomonitor na dam. Ako po si John Manalo at ito po ang ating weather update from DOST Pag-asa. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo.